main character ang hanap mo? Simulan mo sa negosyo. Ano man ang vibes o estilo na gusto mo? May oportunidad na pwedeng maging pambato mo. Sabado ay tatampok namin ang mga negosyong pwedeng maging next big move mo. Ang mga pagkaing masarap na, pasasarapin pa raw. Ayos lang daw maparami ng kain dahil ang crunchy condiments ni Miko, guilt-free. Mahilig talaga ako sa mga maanghang. At masarap pala siya kahit sa simpleng sabaw lang. Simba kami simba, dasal ako ng dasal. Pinapalugi ni Lord yung business. Kasi tinuturo niya pala ako sa direksyon ng chili. Gusto ko pag sinabi niya, produktong Pinoy ito, makilala na masarap pala mga produktong Pilipino. Ang magician na may gawa nito, hindi mga fairy godmother, kundi isang tauhan ng bilangguan. Ang sideline lang sana sa una, nag-negosyo na bongga ang kita. Ganitong setup talaga sa probinsya. Hindi uso dito yung mga events place. Kung na yung bahala magpaganda. Hindi ako nagkaroon ng linggo, buwan na naka-standby lang yung ating small business. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 10 hanggang 15 ng aking makasakasama. Inaabot na tayo ng 6 digits sa ating small business kada buwan. Dahil aktibo sina Jan at Camille na magbahagi ng comforting words online, kinarir na nila ito at ginawang legit na negosyo. Ang comforting words, ginawa nilang card games. Nakita ko lang to online. Parang ang sarap itry nito sa mga kaibigan ko. Hindi ko rin ina-expect na masasagot yung mga silent battle natin. Ang laking impact niya, yung purpose niya. 3 months namin in-overthink yun. Kinabahan kami, talaga, ilalunch Magwo-work ba to? 1 week kami walang stock. Nagpa-pre-order Naghintay kami ulit. Nung next na namin ulit na restock, mabilis lang din siya na naubos. Ang mga pagkaing masarap na, pasasarapin pa raw. Pero ang mga produkto ni Miko na crunchy condiments, tila wala raw sa timing ng mabuo. Ginawa niya itong produktong ito nung panahon na kailangan niyang magpapayat. Pero ayos lang daw maparami ng kain dahil ang crunchy condiments ni Miko, guilt-free. Pwede sa fried rice, lugaw, pansit, pizza at pasta. At kahit sa mga kutkutin gaya ng mani, all around daw ang crunchy condiments ni Miko. Kasi dati, recipe ko lang for myself. Parang niyayabang ko siya na, oy, may masarap ako, may secret recipe ako dito pag may mga dumadalang kaibigan. Pero ang dami na nagsasabi sa akin dati pa, uy, pabili naman ng chili garlic na ginagawa mo, unique eh. Na-invento raw ni Miko ang kanyang produkto nung siya nasa kanyang balik-alindog journey bago ang kanyang kasal. Prior getting married, sinabihan ako ng prenup director namin sa kasal. Sabi niya, sir, siguro mas maigi para maganda kang tignan sa camera, magpapayat ka. Kasi 180 plus pounds mo umami. Sa kanyang pagpapapayat, pinakanahirapan raw si Miko sa pagkain. Dahil ang kanyang diet plan, kung hindi plain, madalas raw ay matabang. Nag-consult ako sa nutritionist, sabi niya, bawal lang oily foods ha. Sir, did you know that spicy foods help boost your metabolism? Spicy food, tapos walang oil. Eh, yung bibili mo chili garlic sa market, pag bibili ka, puro chili garlic in oil, yung traditional natin. Kung magluto kaya ako para sa sarili ko. Kaya ang version ni Miko, yung malutong, mas konti ang mantika at pwedeng ilagay sa kahit na anong pagkain. I had to learn to cook for myself. Nag-prepare ako. Doon ako natutong maingganyo mag-experiment ng luto-luto na food. Sa puhunan na 6,000 piso, una raw naging customer ni Miko ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Sinimulan namin December 2016 at panahon ng pangregalo, na pangregalo ng mga family and friends. So, pinangregalo ng family and friends, pinangregalo rin nila sa friends. So, kumalat ng kumalat at through social media, nakilala yung produkto namin. Mula sa simpleng chili crunch, nagdagdag pa si Miko ng ibang variant na request ng kanyang mga customer, gaya ng garlic crunch at onion crunch para sa mga hindi mahilig sa maanghang. Kung ang gusto ay yung may chili, garlic at onion in one, meron din silang mix all. Sa kanilang commissary, naabutan namin ng paggawa ng bestseller nilang garlic crunch. Ang mga nabalatang bawang ilalagay sa food processor para hiwain at patutuyuin sa kalulutuin. Hala, sige, more halo, more fun! Ang mga pagkaing masarap na, pasasarapin pa raw. Ayos lang daw maparami ng kain dahil ang crunchy condiments ni Miko,
Guilt-free? Sa kanilang commissary, naabutan namin ang paggawa ng bestseller nilang Garlic Crunch. Hala, sige, more hollow, more fun. Para po makuha natin yung maganda at saka crunchiness ng ating niluluto at para hindi po bumait, maabot po ito ng 45 to 50 minutes po. Kailangan lang yung paghalo nito ay with heart po, laging naka-smile para laging masarap ang ating luto at magiging crunchiness po. Kapag halos golden brown na ang bawang, titimplahan na ito ng mga pampalasa. Matapos ang halos 1 oras na pagluluto, isasali na ang bawang sa de-oiler para matanggal ang sobrang mantika. Sasalain at palalamigin sa loob ng 45 minuto. Saka ilalagay sa maliliit na garapon. Maabot sa 120 kilo ng bawang ang kanilang niluluto kada araw na katumbas na mahigit 1,000 garapon. Galing pa raw ang kanilang mga sangkap sa Mindoro. Una muna sinubukan ni Miko ang burger business franchise, pero hindi raw nagtagal at nalugi. Parang nagkaroon din ako ng struggle of faith at that time. Kasi sabi ko, simba kami ng simba, dasal ako ng dasal, sulat ako ng sulat ng meditation, pero parang dahan-dahan sinasarado ni Lord yung business ko. Pero hindi raw siya tuluyang nagpatalo sa pagsubok. So yun pala, pinapalugi ni Lord yung business. Kasi tinuturo niya pala ako sa direksyon ng chili. Sa pagtapa, usually lalagyan natin ng sibuyas. So, ang ilalagay natin dito ay yung onion crunch. Naku, baka mapasarap tayo ng kain dito, ha? Yan. Lagyan natin ng onion. Yan. Sprinkle natin, di ba? So, ito na, dahil may naka-sprinkle. Dagdagan ko pa ng konti para mas malasahan natin. Yan. Parang mas nagpapasarap siya doon sa ulam. No? Kasi meron siyang kakaibang lasa talaga. So mas magpapasarap pa kung ano man yung kakainin mo. Ayos pala, ha? Kala ko hindi pwedeng crunchy ang onion, ha? Pwede pala, ha? Isunod naman natin ang salpikaw na best kainin with many, many bawang. Sobrang crunchy. Naririnig ko yung lutong. Mas na-enhance pa yung lasa ng pagkain. Punta na tayo sa exciting part. Subukan natin ang chili crunch. Ako, hindi ako masyado mahilig sa maanghang, pero try natin, ha? Konti lang naman. Ay, mahina ako sa maanghang, pero tolerable. At, ang lutong. Ang crunchy. Ayan na. Nalasahan mo yan. May say rin ng ilang customers ni Miko. Mahilig talaga ako sa mga maanghang na pagkain. Ngayon, nung nakita ko siya, sabi ko mukhang masarap. Masarap pala siya kahit sa simpleng mga sabaw lang. Tapos, dinala ko sa office, pinatikim ko sa kanila, nagustuhan nila. Sinisiguro rin daw ni Miko na food safety compliant ang kanyang produkto. License to operate, LTO. So bago ka makakuha ng LTO, kailangan very professionalized na yung facility mo. A good manufacturing compliant and food safety compliant dapat. Nag-apply kami kay DOST, Department of Science and Technology. May government agency na talagang aalalayan ka for free. Bukod sa resellers, nagsusupply na rin si Miko sa ilang supermarket sa bansa at nag-e-export. Gusto ko pag sinabi na, produktong Pinoy yan, masarap yan. Gusto ko pag sinabi na, produktong Pinoy ito, makilala na masarap pala mga produktong Pilipino. 200 to 240 pesos mabibili ang crunchy condiments kada garapon. Kumikita na raw ang negosyo ni Miko ng 7,000 to 10,000 pesos sa isang araw. You just have to be confident and take that leap of faith. Yung iba natatakot magnegosyo kasi takot sa risk. Hindi ka makakapagnegosyo unless you take that leap of faith. Kung hindi ko pala sinubukan, hindi ko malalaman pala nalalago to ng ganito. Negosyong pampagana raw sa pagkain. Pampagana rin para masipagin, kaya ganado rin ang kita. Ang magarbong setup na ito, maniwala ba kayong gawa lang sa mga tela at kawayan? Ang magician na may gawa nito, hindi mga fairy godmother, kundi isang tauhan ng bilangguan. Ang sideline lang sana sa una, naginegosyo na bongga ang kita. Siguro sa ngayon, masasabi kong
inaabot na tayo ng 6 digits sa ating small business kada buwan. Sino ba naman ang tatanggi kung ang pangmalakas ang setup? Kayang-kaya ma-achieve anytime, anywhere. No events place, no problem. Yan ang say ng kanegosyo natin mula Occidental Mindoro na si Aiki. Ayan, so mga kanegosyo, ganitong setup talaga sa probinsya. Hindi uso dito yung mga events place. Talagang pag nasa probinsya ka, ganitong setup ang kanila kawayan. Talagang ikaw na yung bahala magpaganda kung paano mo lalagyan ng atake yung ganitong setup. Ang superpowers ni Aiki ang kanya malikot na imahinasyon at malikaing mga kamay. So mga kanegosyo, another event, another racket. Lahat ng kailangan natin, sinasakay natin sa jeep para diretso ang ating setup kasi medyo malayo-layo ang ating sisetapan ngayong araw. Sa araw na ito, wedding reception ang kailangang paghandaan ni na Aiki. Ang lokasyon ng kanilang kliyente sa bakanting lupa sa tapat lang ng kanilang bahay. Ayan, so mga kanegosyo, sa tuwing tayo mag-setup, unang-una natin kinoconsider yung place ni client. Pangalawa, yung ginawang damara or yung setup ni client, kung matibay ba yung kawayan na kanyang ginawa, lalapatan mo natin siya ng puting tela para hindi kita yung kanilang mga kawayan na ginawa. Inaabot ng 1 hanggang 3 araw ang pagsiset-up ni na Aiki. Depende sa laki ng lokasyon at sa tema ng okasyon. Dapat may nabubuo ng style o atake sa pag-setup kasi kung wala ka pang nabubuong atake or setup sa iyong isipan, mas mahihirapan ka. From this to this. Dapat inaalam muna natin yung team ni client para alam natin kung paano lalaroin yung pagsisetup natin, paano natin mapaganda yung ating setup. Pangalawa, mag-ocular inspection tayo. At least, alam natin kung saan ipwesto yung mga stage, yung kisame, at kung maganda ba yung location ni client. And pangatlo, yung ating weather forecast kasi sayang yung sobrang gandang ayos natin kung masisira lang ito ng bagyo o masisira lang ng ulan. Ayan ngayon, sa mismong araw ng kasal ni client, nagre-retouch na tayo ng mga bulaklak para mas mukha siyang fresh tingnan. Sa event na ito, ang bili ng kliyente, brown ang motif. Sumubra siya sa expectation ko. Talagang hindi ganito yung pinapangarap ko, pero nung makita ko, ma-experience ko ay napakaganda. Yun po talaga itinupad nila at ginawa nilang meaningful ang amin kong event. Mula 10,000 pesos hanggang 100,000 pesos ang rate sa servisyo ng team ni Aiki, all in na. Depende sa event ni client kung birthday, binyag, wedding, and depende rin sa location ni client. Pero pagkatapos ng event, iuwi rin ni na Aiki ang lahat ng ginamit nila. Mahilig na raw si Aiki sa arts mula pa noong pagkabata. Pinaywas na elementary, Artist of the Year tayo, high school, Artist of the Year. Ang talento niya na hinubog ng panahon, ginamit niya para kumita. Nung college ako, mga sideline ko para magkaroon ng allowance, gumagawa ako ng mga costume, nag-aayos ako ng mga stage, lahat ng mga props, akong gumagawa para lang kumita ng pera at para ipantustos nung ako ay college at nag-aaral pa lang. Nag-training sa BJMP o Bureau of Jail Management and Penology si Aiki. Kalauna, naging jail officer 1 siya sa Rojas District Jail. Pero dahil kailangan pa niya ng dagdag kita, naisip niya simulan ng kanyang dream business noong 2023. Ito yung passion ko. Ito yung skills ko, ito yung talent ko. Marami ang side comment na sinasabing, ba't kailangan ko pang rumakit? Ba't kailangan ko pa ng side hustle? May permanenteng trabaho na ako. Siyempre, bilang ako, para hindi masayang ating off duty, hindi masayang ating oras, trinay kong gawin yung business na gusto ng puso ko. Talagang challenge ko yung sarili ko na bakit hindi ko gawin pagkakitaan yung aking talent or skills. Umabot sa 40,000 pesos ang puhunan ni Aiki. Ang unang kliyente na nagtiwala sa kanya, ang dati niyang kaklase. Ang mindset ko nung time na yon, mag-aarki lang muna ako ng mga gamit. Isa lang ako nagsiset up, gamit-gamit ko lamang yung aking tricycle. Talagang kahit mag-isa ako, sige lang, laban lang. Ang tinanim niyang tiwala sa sarili, nagbunga ng mayabong na suporta mula sa iba.
parang hindi ako nagkaroon ng linggo, buwan na naka-standby lang yung ating small business. Not until dumating yung time na hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi 10 hanggang 15 ng aking mga kasama. Nang i-post ni Aiki ang transformations at behind the scenes ng kanyang negosyo, marami ang namangha at umabot sa milyon-milyon ang views. Kapag ang business mo ay wala pa sa social media, napapag-iwanan ka na. Hindi na lang sa event bookings ang kita ni Aiki dahil ang post niya online, abay kumikita na rin. Hindi ko akalain na through social media, mamamonetize ako sa Facebook, sasahod ako. Sa ganitong negosyo, kailangan pa rin ng DTI registration at business permit mula sa LGU. Nagkakaroon na tayo ng 20 setups sa isang buwan. Napakalaking bagay ito para sa aking mga kasama sa aking team, para sa 10 pamilya at 5 working student na aking kasama sa tuwing ako ay magsiset up. Ang pangarap na negosyo ni Aiki, naging tulay para maabot ang pangarap niyang estado sa buhay. Bilang laki sa hirap, pangarap ko talaga magkaroon ng bahay. At dahil dito, thank you Lord, dahil sa ating small business, nakapagpatayo tayo ng ating sariling tirahan o sariling bahay. Nakapagpundar na rin tayo ng sasakyan para sa ating small business. Nakabili na rin ng lote na pagtatayuan ng isang events place or bodega para rin sa aking small business. Saan naman negosyo, tiwala sa sarili ang dapat gawing unang puhunan. Dapat mayroon kang passion, mayroon kang puso sa iyong sarili na gusto mo talaga itong business na ito. Hindi ka lang nakigaya, hindi lang dahil trending, ito na ipapasukin mong business. Pangalawa, consistency. Dapat kung sinimulan mo ito hanggang dulo, dapat ganun pa rin yung sigla mo. Mahirap ang maging mahirap, kaya ayaw ko nang balikan ang pagiging mahirap. Maliit man ang negosyo, dream big pa rin. Huwag limitahan ang posibleng magawa para ang mala fairy tale na business maging happily ever after ang success. Ang baraha, kung hindi libangan laro, may mahuhugot daw na kapalaran. Kaya nakipagsapalaran lumaro ang mag-asawang John at Camille. Sa swerteng maaaring ihatid daw sa kanila ng isang hindi pangkaraniwang negosyo. What is your biggest insecurity? What's the worst thing that you said to yourself? Takot ka ba sa sarili mong multo? Handa ka na ba sa isang face-to-face Q&A? Yan ang comfort cards ni na John at Camille. Gusto namin gumawa ng product na maging daily habit yung pagkakaroon ng deep conversations. Kasi for us, it will really help promoting mental health. Kasi it all starts talaga with a conversation. Mahalaga raw para kina John at Camille ang malusog na pag-iisip. Nag-iisip talaga kami kung paano namin matutulungan din yung ibang tao din. Kasi kami din mismo nahihirapan with the struggles in mental health. Nag-isip kami kung paano pa mas makakatulong, but in our own creative way. When we thought about a business, sabi ko, kailangan maging self-sustaining siya. And so that's why nilaunch namin yung Bakas, January 2021. College students ng walang malaking kapital, nagsimula kami ng umasa lang sa mga pre-orders. Dahil aktibo sina John at Camille na magbahagi ng comforting words online, kinarir na nila ito at ginawang legit na negosyo. One time, may nagsabi, what if you turn this into a product? Kasi maganda yung experience na Nakukuha nila. yan, nakukuha nila from those events. Ang comforting words, ginawa nilang card games. Sa buong process ng paggawa ng product namin, yung paggawa ng questions, pagsusulat, yun yung 80% of the task. Yung pag-print, parang siguro nasa 10 to 20% na lang yan eh. Si Camille ang toka sa pagsusulat at pag-iisip ng mga tanong, habang si Jen naman sa planning and marketing. Kada comfort card deck ay may lamang 60 cards at tanong na good for the mind, heart, and soul daw. Sa bawat tanong kasi pwedeng makarelate ang naglalaro. So ano yung biggest plot twist sa buhay mo so far? We came up with the questions na ano ba talaga yung mga tanong na sana tinanong sa atin before. Meron tayong mga struggles about mental health. Ayun, nilista lang namin kasi nga based sa personal experiences talaga siya. Before namin i-release, tinatry muna namin with our employees. Effective ba siya? Tinatry with the team namin. Ano ang isang bagay sa buhay mo na hindi mo inasahan pero nangyari?
Ba't umiyak ka din? Bawat card may bonus na comforting words na kakambal ng bawat tanong. When you flip it, parang may closure siya to validate yung mga sagot. Para magkaroon ng isang genuine na conversation, hindi mo naman kailangan magbigay ng advice eh. Kailangan mo lang makinig. Kumbaga sa laro, itinaya na raw ni Jan at Camille ang lahat, pati pamato. Ang kanilang natitirang ipon noon, in-all out para makapagpagawa ng 6,000 comfort card deck. Pero 3 months namin in-overthink yun. Kinabahan kami, talaga, ilalunch ba natin Mag-work ba to? Kasi baka hindi na naman siya mag-work. Pero may ibang plano raw ang universe sa mag-asawa. Sabi daw nila, in order to move on, maghanap ka daw ng bago. Agad nag-viral ang kanilang card game at sa loob lang ng 3 araw, sold out. 1 week kami walang stocks. Oo. So we have to wait. Nagpa-pre-order kami ulit. Tapos, nung next na namin ulit na restock, mabilis lang din siya na naubos. May kinontrata si Jan at Camille na taga-imprenta ng comfort cards. Layout lang kapag ipinadala nila, pero nakapackage na pagbalik sa kanila. Kaya raw nila makagawa ng 1,000 card deck kada araw. Isang maliit na warehouse ang nagsisilbi nilang opisina, kung saan din sila tumatanggap ng orders at nag-ship out. May ilang tauhan na rin sina Jan at Camille. Mula sa kanilang bestseller na mental health cards, gumawa na rin sila ng iba't ibang edition. Merong for couples, family, barkada, workplace, para sa mga nagmo-move on at nahilig sa small talk, na mabibili ng 499 pesos kada deck. For example, yung sa workplace, kailangan talaga namin mag-research. Ano ba yung mga bagay-bagay na hindi na pag-uusapan sa office? Kung sa family naman, ano ba yung mga bagay-bagay na hindi na pag-uusapan sa household, di ba? Ng family. Uy, laro tayo. Laro tayo. Si Abby matagal nang gustong subukan ng comfort card sa kanyang mga kaibigan. Sino ang hindi mo kayang bitawan kahit alam mong nasasaktan ka na? Bakit ganito? Nakita ko lang po kasi to sa online and na-touch ako dun sa napanood ko. And sabi ko, parang ang sarap itry nito sa mga kaibigan ko para lang mas malalo ko sila makilala. What is the worst thing that you said to yourself? Siguro, worst thing na sinabi ko sa sarili ko before is parang hindi ko kaya to. Para sa mayaman lang to. Hindi ko rin siya ine-expect na masasagot ko yun dun sa ibang tao, yung ganun na hindi natatanong sa akin minsan ng ibang tao. Yung mga silent battle natin. Kaya para sa akin, sobrang na-appreciate ko yung card kasi ang laking impact niya, yung purpose niya to build connection sa bawat isa. Sa panahon patuloy ang pagdami ng nakakaranas ng mental health problems, isang bagay ang malinaw. Minsan, kailangan natin ng taong mapagsasabihan o mapaghihingahan. Sa pag-aaral ng Harvard University Study of Adult Development, ang pagkakaroon ng matibay na relasyon ang susi sa maayos na estado ng isipan. Kaya sa kahit anong paraan, mapalaro man yan o malalim na usapin, basta makakagaan sa damdamin, ay malaking bagay. Nakakatulong ito sa pag-open up sa tao, in a gentle way, and even in a fun way, whether sa workplace or sa family, friends, or couples. Kung parang naglalaro lang kayo na may card na kukunin and then may prompt, magandang tulong ito para maging vulnerable in a safe way. Hindi nakakatakot na mag-open up. May paalala naman sina Jan at Camille sa mga bumibili ng kanilang comfort cards online. Kung meron mong ibang shop names na nagbebenta at naglagay ng listing na ganun yung product, most likely it's fake. Kasi wala kaming resellers, wala kaming distributors. Simula nung naka-encounter kami ng mga shops na namimeka ng products namin, dun namin mas finukosan yung intellectual property rights namin. We have the trademark registered talaga na kami lang makakagamit niyan for our specific class dito sa Pilipinas. Kada araw umaabot sa 200 hanggang 500 card deck ang naibebenta nila online. Katumbas raw ito ng 70 to 100,000 pesos na kita. May tip naman sina Jan at Camille sa mga interesado sa card game business. Una, ang pagkakaroon ng originality. Gumawa ng konsepto na base sa hilig at interes. Ikaw lang din yung target market ng business na gagawin mo eh. So alam mo yung kung ano yung kailangan, ano ba yung dapat gawin. Huwag mahiyang magpresyo base sa halaga at kalidad ng iyong produkto. Kailangan talaga maging mindful sa kung magkano pa yung profit na natitira sa atin.
at makinig sa mga tao sa iyong paligid. Siguro kung may isa-suggest yung mga tao sa inyo na pasok naman sa kaya mo, sa interest ng business mo, sundin mo, gawin mo. Make sure na nakikipag-usap ka talaga sa customers kasi limitless possibilities pag nakikipag-usap ka sa customer. Akala natin may epekto lang sa iba ang mga salitang binibitawan natin. Ang mga salitang yan pwede rin palang gawin puhunan sa isang pambihirang negosyo. Kaya bago mo nang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan niyo kami tuwing Sabado alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po, si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.